So ayun, welcome back dito sa channel natin. So ito naman isang simple and easy tips na ibibigay natin sa inyo. So sana wag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito sa channel natin. So ito is malimit na ginagamit dun sa mga power plant o may mga industrial plant tayo dyan. So basta't na ngailangan siya ng mas mataas na temperature. So ito talaga yung ginagamit na pangukat dun sa mga high temp natin, lalo na sa mga makina. Gamit na gamit itong bagay na to. So ito is hindi siya kapareho ng ginagamit natin dati sa COVID. So ito kasi meron tong special na laser na delikado pag tumama sa mata natin. So kaya ito is ginagamit lang doon sa mga special na maiinit na bagay na talaga na hindi na ginagamitan ng mga sensor. So ito yun, yung mga pang surface lang, makukuha na agad natin yung temperature ng isang bagay. So anong nangyari sa kanya is nawalan to ng power. So anong nangyari, pag pinalagay daw yung battery dito, umiinit lang yung battery niya. So parang nasa-short yung battery nito. So yung mga ganito kasi medyo may kamahalan din to, kaya pag sa mga industrial may mga ganito kayo, so ito ibibigay kong share na diskarte kung paano nyo ito magagawa. So pag mga ganyang klase na yung meron kayo naging problema pag yung battery nyo. So papakita ko lang naman sa inyo kung bakit siya sabi ko nga na nalulubat yung battery tapos umiinit kapag nilalagay nila dito yung bagong bili daw nila ng mga battery. So ang karamihan unang gagawin nyo, testerin nyo lang yung capacitor na to. So ito kasi yung nakalagay dyan sa pagitan ng positive at negative natin na supply. So once na makita nyo na magkaroon nyo ng resistance, so yun, nakita nyo nagkaroon siya ng 96 ohms. So meaning pag mga ganong klase meron yung leak, so nagkakaroon na ng leak yung ating capacitor. Pag ganyan, ang nangyayari dyan, parang tumatagos na, nagsasalubong na yung positive at negative natin. So ayan, nakita nyo yung, kahit baliktarin natin to, meron to mas mataas pa nga siguro. O yun o, kasi nasasama natin yung pagsukat yung diode, kaya medyo mataas siya. So dito ipapakita ko yung lang naman sa inyo yung supply, kung paano niya siya titestingin at marami nyo malalaman. So dito kasi sa shop ko, dito mismo sa ginagawan ko, so dito may mga gamit ako mga special na kagaya niyan, makikita natin yung voltahe and then yung current nya. So makikita natin yan dyan mamaya kung aangat ba yung current nito, kung gaano kataas. So ngayon sinusukat ko siya, nilalagyan ko siya ng 3.5. So bali tag 1.5 man lang naman ang ano nito. So itataas natin ng konti, so para makita natin na yung function niya, kung uusok ba yan o minsan kinakaya nung capacitor, kaya ganun. So yan, nakakabit ko na yung pinaka power niya. So mapansin nyo yung voltahe natin bumagsak, and then yung current niya is ayan, ang taas. So pag ganun, so kahit lagyan nyo nga talaga ng battery, ang mangyayari dun sa battery, magiging weak agad yun, no? Malulubat ka agad yun, kasi halos parang sinort mo yung battery. So kaya ngayon titingnan natin kung totoo ba talaga ang suspect natin is yung capacitor. So gagamitan natin siya ng thermal imager. So ito, makikita natin dito yung sa bagay na to kung saan yung parte na mainit. So ayan siya oh. Nung mapapansin niyo yung kulay red na yan, so mayroon rin tayo niyang panukat. Makikita rin natin na kung gaano kataas yung temperature. So maabot nga siya ng 100 kung napapansin niyo yan oh. So nasa 100 siya mahigit. So yan yung nangyayari. Kaya nangyayari sa kanya, parang heater na siya ang kinalabasan niya. So umiinit siya ng umiinit. Kapag battery lang ang ginamit mo dyan, malulubat yan agad. Yung sa atin kasi power supply yung ginamit natin, kaya kinakaya nung power supply natin. Kaya nakita yan siya, unti-unti naman siyang bumabagsak, pero unti-unti na yung masisira yung capacitor na yan, kasi meron na siyang voltahe na mataas na nakukuha, and umiinit na siya ng gusto. So yan lang naman kung paano nyo i-check yung mga ganito nyo, para malaman nyo kung ito rin ba talaga the same na sira sa inyo. Kahit i-power natin yan, yan nakalagay na yung power nya. Pag pinipindot natin tong gun nya dito, yung button, so wala talaga siyang power. Kaya ang gagawin lang natin dyan is simple lang. Kung meron kayong mga ito, papakita ko sa inyo pag dinidikit ko yung power, pumapalo yung current. So yan yung current nyo, pag tinatanggal ko nawawala. So mataas talaga yung ano nito. So ibig sabihin kailangan nating tanggalin na yan.
Doon sa iba, pwede nyo palitan. So para sa akin, wala naman akong ganyan kasing kasukat na pamalit dyan. So pwede niyan siyang tanggalin kahit hindi nyo na siya lagyan ng mga capacitor o pamalit mismo. So okay lang yun. So gamit lang tayo ng pang heat gun natin dyan para matanggal natin yung parts na yan. So bababa ko na muna itong aking camera para matanggal ko siya. So kailangan kasi natin siyang itulak ng konti yung parts para matanggal siya dun sa board. So ayan siya. So may papakita ko sa inyo, natanggal natin siya kung ilan yung resistance niya. So ito na siya ngayon. Napakaliit niya lang. Kaya napakahirap ito ayusin kung wala lang kayong mga idea. So ito sana mapanood nyo itong mga ganitong diskarte. Once na meron kayong mga ganyan sa mga company nyo o doon sa mga personal na gamit nyo. So itong ganito lang kasimple ito gawin. So nakita nyo may 106 siya. Tapos 147 naman pag binaliktad natin. So yung board nawala na yun sa kabila. So yan, wala na siya. So pag pinagpalit natin to, merong kabila nitong mayroon kasi itong sukat na makikita nyo yan, meron siyang diode. So okay pa yung diode na yun. Ibig sabihin hindi siya shorted. So ngayon testingan natin. I-assemble ko muna siya ng hindi, i-testing na lang natin to na nakaganito bago natin pala assemblein. So mapapansin nyo nag-power. Yun. Ibig sabihin gumana na yung ating control. So ayan yung display nyo. So gumagana siya. So yun. So medyo malamig dito sa area ko kasi nasa loob ako ng may aircon kasi dito kaya 28 lang. So, pero pag inano natin to sa mga mainit na bagay, so malamang gagalaw yan. So mamaya pag na-assemble ko siya, so papakita ko sa inyo. So ayan siya. So parang pag nakita mo siya na so medyo mababa ang temperature eh. So mamaya pag na-assemble natin, so papakita ko sa inyo kung gaano kataas yung nasusukat nito. So ito lang naman siya. So yun, inobserbahan ko siya, tinitestingan ko lang naman yung umaangat ba talaga yung pag natin, ginamit natin siya. So assembling ko na lang. So ngayon ito na siya, na-assemble na natin siya. Ang gagawin natin, i-testing natin naman siya doon sa soldering iron siguro pwede. Kasi medyo mataas naman yun. So pag ganito, i-testing lang natin siya. So ito yung negative niya. So ibubuka ko na lang yun dito banda sa may ilalim na to. Para makunika natin yung positive. Kasi wala tayong pasundot dyan sa ilalim na yan. So ayun, nag-power naman siya. So ititesting natin siya ngayon para makita nyo lang na gumagana siya. So pwede nyong gayahin to yung meron kayong mga ganitong klase ng problema dun sa mga plug nyo. So ito kasi makita nyo to yan. So gumagana na siya. So ayan. Ngayon ang gagawin natin dyan, so ititesting natin yan dito sa soldering iron ko. Medyo pinapainit ko muna saglit para medyo makita natin. So ayan, testing ko siya dun sa mga ilaw-ilaw ng ko. So nagre-response naman siya. So i-testing na natin siya dito sa soldering iron natin. So ito kasi mas madali para makita natin yung taas niya kagad. So yung mga ganito mga high temp ito kaya ito sumukat kahit nasa mga 400 to 500 eh. Meron tong ganun na setting. So medyo mataas talaga yung mga kaya niyang basahin na init. So ngayon, tingnan nyo lang dyan sa display niya kung gaano siya kataas pag nagre-reading tayo. So ayan na siya. So yun, hindi ko matamaan yung bakal. So ayan. So nasa 144. So ayan, hanggang dito na lang muna. Sana may natutunan lang kayo dito sa ginawa natin. At kung bago ka pa lang pala dito ulit sa channel natin, sana wag na wag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So kung mayroon kayong ibang comment dyan o mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo naman i-comment dyan. So sasagutin natin yan. Stay safe and goodbye.